Boom! Sa lahat ng nagdadyan sa loob. Mga kaligasang araw po sa inyong lahat. David D'Angelo po mula sa Green Party at sa Bunyang Pagkakaisa. Alam niyo po ngayong hapon, makapatunayan na mas maraming matitinong kalbo kesa doon sa nag-motion na si Senator Bato de la Rosa. Si Batorni. Alam niyo, dapat tayong sumaludo kay Sen Coco at kay Sen Lisa sapagkat nanindigan sila kaya nakapagpatawag ng impeachment. Ang hindi ko maintindihan, paano nagawang mga magposyon sa isang privilege speech at na-recognize ng Senate President samantalang ito dapat ay agad-agad out of order. Maliwanag na kinakampihan ni Senate President Chis Escudero ay hindi ang mamayang Pilipino, kundi ang mga mandarambong. Tapos may drama pa, kunwari o kontra si Senator Cayetano, pag-i-explain si Senator Villanueva, pagkatapos ng teleserye, magkakasama naman pala sila. Baka walang hiya! Nagputuhan! Saan ka nakakita? Wala naman nakalagay sa konstitusyon na ibalik. Binabalik! 18 ang sumangayon. 5 ang hindi sumangayon. Yung 18, anong tawag sa kanila? Mga traitor ng bayan! Tapos mayroon pa ang isa nagpapanggap na Gen Z. Sabi, SKL. Alam nyo, di-research ko, ang ibig sabihin pala ng SKL niya, Sara Tampon ni Lucifer. Mga kababayan, mga kasama, ito po ang pinakabastos na nangyayari sa kasaysayan ng Senado ng bansang Pilipinas. Maliwanag po ang saligang batas at kung hindi po kaya itong sundin at nilabag ng 8 senador, maliwanag po ang parusa, removal from office and perpetual disqualification to hold office. Papayagan ba natin na ang mga senador na dapat alam ang batas ay bastusin tayo, bastusin kayo? Magkaisa po tayo, magsama-sama, tuloy ang laban kasi hindi mulat dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kalaban natin, ang mga nagpapahirap sa bansang Pilipino, ang dinastiya, ang magnanakaw, kahit sino ba yan, Marcos, Duterte, wala kayong magkakaiba. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ang binabasa ko sa isa sa pinakalamigting vlogger na makalabig, Atty. Enzo Recto. Natatakot naman ako sa mga sinabi ni David. Baka ipatawag na naman ako nito sa Kongreso. Naalala niyo, pinatawag ako sa Kongreso yung TRICOM tungkol sa fake news at disinformation. Sabi ko, bakit naman ako pinatawag sa fake news at disinformation? Yung pala, mainit ang dugo sa akin ni Marcoleta. Ay, di ba ako yung sinabihan ng Marcoleta? Sabi ni Marcoleta, Mr. Chair, I want him to apologize. Anong sabi ko? I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Pagkatapos no, nakala ko tapos na. Pinatawag na naman ako sa NBI. 2 vlog ko na naman ang naging subject ng yung election May 12, May 14.
Nandun ako sa NBI. Ang kaso ko na naman, nag-vlog daw ako. Yung vlog ko naman, tungkol naman, ang title ng vlog ko, posibleng magkaroon ng government shutdown ayon mismo kay PBBM. So galit ang NBI sa akin. Bakit ko daw sinabi na sabi ni PBBM, posibleng magka-shutdown? Ay pinakita ko, ay balita naman yun sa Inquirer eh. Ganun din ang title eh. Diba? Yung pinag-usapan yung budget. So sana makalusot ako doon. Hindi ko alam kung ano magiging resulta. Kaya medyo, ano kayang mangyayari na naman sa akin dito? Alam nyo, yun din ang mahirap sa vlogger eh. Bawat sinasabi mo, binabantayan. Pero hindi tayo mananahimik. Kagabi nga lang, makatapos lang nung kagabi, nag-vlog ka agad ako. Mainit talaga yung natin. Nung isang araw nandito kami, June 9, ang Bunyo. Tapos akala ko, tuloy-tuloy na ito. Ngayon dapat ngayon babasahin yung articles of impeachment. Dapat ngayong araw, napaka-makasaysayan sana. Actually ako galing pa ako ng Bicol. Pumunta ako dito kasi gusto kong maging bahagi ng makasaysayan na pagbasa ng articles of impeachment ngayong araw. Tapos hindi pala yun ang mangyayari. Ang gagawin pala nila, kunwari lang i-remand o i-return back. Pero ano pa bang ibig sabihin nun? Pag-dismiss na rin yun. Kaya sa ating lahat, mga kasama, hindi naiintindihan ng aking kababayan si Chis Escudero ang 4th week. Kababayan ko yan, taga-Sorsogon. Sabi ko, nung vlog ko, Chis, ibigulin ko na sa'yo ang 4th week. Tulos-tulos! Yun ang Bicol. Agad. O ngayon, pag patuloy pa rin tayong binabastos at itong impeachment na ito ay talagang ganap nilang ibabasura, malalaman nila ngayon kung anong ibig sabihin ng 4th week. Dahil kapag talagang binasura nila ito ng garapalan, ngayon kasi nagkukunwari pa lang sa mga return eh. Pero pag garapal nila itong binasura, dinismiss na talaga, anong magiging aksyon ng mamamayan? Agad! 4th week! Lalabas tayo sa lansangan. Diyan nila maintindihan ang ibig sabihin ng 4th week. Tayong mamamayan, napaka-mapagtimpi natin. Actually, yung impeachment, yan yung mekanismong nakalagay sa konstitusyon kung gusto nating panagutin ang isang mataas na opisyal sa kanyang pang-aabuso at katiwalian. Yan nga ay mapayapa pang proseso eh. Ayaw naman natin lagi tayong tumutungo sa lansangan eh. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Demokratikong proseso yan. And yet, sila na mismo ang nagbabaliwala niyan. Anong gusto nila? Talagang gamitin na naman natin ang direktang kapangyarihan bilang mamamayan? Itong ginagawa natin ngayon, ito ay warning sa kanila. Ito ay warning sa kanila. Kapag patuloy tayong binastos, garapal na dinismisyan, wala nang pagkukunwari, talagang ibabasura yan. 4th week, agad-agad, lalabas ang mamamayan sa lansangan. Ayaw nilang gamitin natin ang demokratikong proseso ng impeachment, samantalang yan sana ang nakalagay sa konstitusyon. Gagamitin natin ang direktang aksyon ng mamamayan. Ginawa na natin yan sa EDSA People Power 1, ginawa natin sa EDSA People Power 2, at handa ulit tayong gamitin yan. Imagine nyo naman, mga kababayan, mga kasama, nanumpa sila bilang mga impeachment court judges, nanumpa, nag-rope, pagkatapos, mag-motion si Bato, na i-dismiss. Saan ka nakakita na judge ka? Ikaw ang nag-motion na i-dismiss. Mayroon bang ganon? Judge ka, ikaw ang nag-motion na i-dismiss ang kaso. Kaming mga abogado, kami nila Atty. Lo, Atty. Neri, wala pa kaming nakita na ang judge ang nag-motion na i-dismiss. Pagkatapos na mag-motion si Bato ng i-dismiss, nagkunwari pa si Cayetano, huwag nating i-dismiss, i-remand. So si Cayetano naman ngayon ang nag-motion to remand. Kung naman
ganda naman ni Cayetano, o sige, motion to return back na lang. Pero mali na silang mga judges ang nagmo-motion. Ang nagmo-motion yan dapat yung abogado ni Sara. Dapat naghintay muna sila na magtuloy-tuloy ang trial, nandun ang prosecution, nandun ang defense, at yung abogado ni Sara ang nagmo-motion yan. Sila dapat ang nagre-raise ng constitutional infirmities na sinasabi nila, hindi yung judges ng impeachment court. Ang nangyari sa atin ngayon, yung mga humis ng impeachment court na ang nag-motion. At sila pa ang nagdesisyon. Sila ang nag-motion, sila pa ang nagdesisyon. Kaya mga kasama, mga kababayan, itong pagkakaisang pinakita natin dito kanina, simula na ito. Simula na ito. Hindi ko na papahabain pa kasi vlogger ako, baka masyadong umaba. Mabuhay tayong lahat. Patuloy pa tayong magsasama-sama. Kami sa Bunyog,